What's up mga katingsin? Nagbabalikan DIY po ng Technicians na mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click na notification bell button, click na like nyo rin ang mga videos. So ngayon guys, ito yung setup natin sa Raspberry Pi 5. So ayan guys, ang software niyan ay naka Wi-Fi 5 soft. At ito guys, ang RAM nito ay 8 gigs na RAM. So bibili muna ako ng 16 gigs yung RAM ng Raspberry Pi 5 para may test din natin yun guys. So kasi maglalabas din si AdoPiSoft ng OS para doon guys. So ayan, same setup pa rin dito guys. So ito yung keep link natin na 2.5 GBE. Tapos yung dalawa nito ay GLINet Slate 7, Wi-Fi 7 po yan guys. Ayan. So ito nakabilang 13 at ito nakabilang 22. Kasi guys, yung iba sa inyo baka hindi pa napapanood yung ibang video ko tungkol dito sa setup na to. So ngayon, para malaman natin kung talagang gigabit ethernet to, syempre gumamit tayo ng ganitong setup. So mataas yung specs ng access point niya at saka yung switch. Ayan. Okay? So bale yung ISP natin dito guys ay naka maximum 500 Mbps lang. Okay? Kasi mahirap dito sa US na tag dito, maka-rent ng mataas na up to 1 gig guys. Hindi yan katulad sa atin na pwedeng anuhin yung mga nag-i-install dyan. Bigyan nyo lang ng tip magkakaroon na kayo ng up to 500. Depende pa sa kanila kung ilan ang gusto nila ilagay sa iyo. So ayan. At ayan guys, i-try natin dito sa portal. So ayan guys, pakita ko sa inyo yung portal ng Wi-Fi 5 soft. So ayan siya guys. So client info. Nakita nyo, nakabilang 22 tayo. Ayan. So na yung ID natin guys. Tingnan nyo pa rin So baka sabihin nyo nagbabago yung ID natin. Hindi po magbabago yan. Kahit na magbilang 13 yan. So may maximum bandwidth ko siya sa 2.5G para alam ko na naka-maximum to. At eto guys yung Wi-Fi muna natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. So go to settings para makita nyo protocol siya as Wi-Fi 7. Ayan. Naka-BE na siya guys. Okay? So naka Wi-Fi 7 yan. Kahit na may nakasulat kasi dito na Wi-Fi 7 USB NIC. So ito guys ay description lang. Doon kayo guys titingin sa may protocol kung ano ba talaga yung protocol niya. So ayan. So paano ko nakuha yung Wi-Fi 7 dito? Ito guys. So gamit ako ng Compass Wi-Fi 7 na ito guys yung nasan yung model number niya? Ito guys, yan ang model number niyan. CF983BE. So ayan guys. So Compass po 'yun ha. Tapos nakikipag-communicate siya ng Wi-Fi 7 sa GLINet natin. So ibig sabihin, para sila Wi-Fi 7. So ngayon, ito yung system niya guys, para malaman nyo rin na yan talaga yung gamit natin. Ayan Raspberry Pi 5 Model B. At yung makita nyo yung RAM niya is 8 gig yung RAM total. So ayan, at settings or setup or system, ayan guys. So pincoin, ayan, coin pin, bill pin, relay pin para may idea kayo guys kung saan siya ilalagay kung sakaling ganito yung gagamitin nyo. Tapos ngayon, itatest na natin siya. So speed test, tignan natin guys. Wait lang guys ulitin natin. Cancel natin to or refresh. Kailangan ko lang kasi makita yung review guys. Kasi wala siyang review. Ito ngayon meron na. Ayan So may review na siya dyan. So ngayon, ayan. Gigabit talaga siya guys. More than 100 Mbps is gigabit. Ayan guys. So yun ang sabi na ng subscribers. So ayan. So ayan guys. At kung nakikita nyo, grabe. Makukuha niya na yung 500 na ISP namin dito. So ayan guys, tignan natin. Ang ganda ng latency niya. Guys, tignan nyo. Latency 6, 12, 10. Ayan
download latency 12 milliseconds, upload latency 10 milliseconds. Kaya kung nakikita nyo guys, puro green yan, oh. Puro great yan. Oh, puro great yan guys. Oh, diba? So, punta tayo dito sa speed. Nasa speed na naman tayo. Sa fast.com. So, ayan, try natin guys. Uy, grabe. Yan dapat. Tingnan yung latency niyan. Oh, 13 milliseconds. Oh, grabe. 9 milliseconds guys. Oh. Nice. Oh, diba guys? Yan dapat ang kakalabasan kapag mataas ang setup nyo. Mataas yung specs ng setup nyo guys. Dapat mataas din yung expected nyo. Kasi mahal lang ganyang setup guys eh. So, ayan. So, isa pa guys. Para may idea kayo. So, ayan. Oh. Talagang konting-konti na lang, oh. Nice. Okay na okay ito guys. Nice. Oh, galing, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yung latency niya, oh. Tingnan yung mga latency niyan. Ang bababa. So, ngayon punta tayo sa may sa 13 naman tayo guys. Bilang 13. So, ayan. Bilang 13 tayo naman. So, ayan guys. Connected na siya. So, tingnan natin nga kung connected na nga talaga siya. Ayan guys. So, oh, naka BE pa rin yan. Oh, protocol niya. So, ngayon, punta tayo rito sa may client info. So, ayan guys. Oh, client info. Tapos ganun pa rin yung ID natin. Oh, hindi nagbabago. So, ayan guys ha. At ayan pa rin siya sa system info. So, walang pagbabago dyan guys. Okay. So, dito walang pagbabago. Ganun pa rin. Okay guys ha. So, speed tayo. Speed test ulit. So, ayan guys. Para makita nyo lang. O, diba? Talagang gigabit siya. Grabe. Ganda guys. Pagka ganyan yung ano nyo, gigabit. Makukuha nyo talaga yung lahat ng ISP nyo guys. So, sa inyo yan. Pero kapag low budget kayo tapos ang binili nyo mura lang din guys, ay wala. Hindi nyo makukuha yung mga ganitong kalakas na speed. Ayan o, tingnan yung mga latency nyan guys. Grabe. Oh, grabe talaga. 400 ng 490. Uy, 510. Oh, grabe guys. 510. Lumagpas dun sa ISP natin. Diba? Ganda guys, pagka ganyan. Ganda talaga pagka ganito guys ang setup nyo. So, ayan guys ha. So, sana magkaroon din kayo ng ganitong setup guys. So, yun ang challenge ko sa inyo. Bumili kayo ng ganitong setup. Mataas. Kung hindi man ganito yung brand, hindi rin ganito yung brand. Basta mataas yung setup nyo guys. Para may try nyo yung ano nyo, yung system nyo kung gaano siya kalakas. So, ang kagandahan kasi dito guys yung latency. Napakabilis ng latency niya. So, ayan guys. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo guys. Bye. Peace.